A blessed day to all of you po. Ngayon tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral ng Discipleship Training Track. Tayo po ay tatalakay ng mga ilang bagay o ilang sessions ng Stage 3 ng Discipleship Training Track. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay yung Session 6 ng Stage 3. I hope you are holding your manual as you listen to this recording. Ano po? Kasi kailangan hawak po ninyo yung student manual upang kayo po ay makasunod at makasabay ng maayos sa ating pong lesson na pag-aaralan. Ano po? So, ang pamagat po ng Session 6 ng Stage 3 ng DTT is Active Soul Winning. Napakahalaga po ng lesson na ito kasi later on, we will be applying this lesson intentionally to our OHB members o yung mga bina-Bible study po natin. Ituturo po ninyo ito sa kanila at ipapa-apply po ninyo ito sa kanila. Now, this is the first step of our intentional discipleship in multiplication. We will be teaching our people on how to win souls. Po, kung papaano po sila mag-evangelize. So, this is the first step. This is the goal of discipleship for multiplication. Actually, this is just one of the goals, of course. Pero napakahalagang bahagi po ito ng discipleship. Ang maturuan natin yung ating mga members sa church na sila ay makapag-win souls at sila'y maging kabahagi nung tinatawag po nilang Great Commission. Kaya ako po'y nakikiusap, pakinggan po natin maigi ang lesson na ito. Kung kailangang panuorin po ninyo ng ulit-ulit, pag-aralan po ninyo ng ulit-ulit upang ito po ay maibigay ninyo ng maliwanag, epektibo at simple, no, sa inyong mga Bible study members. Dapat po natin gawin. Ano po? Sisikapin po natin ganun nga ang mangyari. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, i-bless mo po ang aming pag-aaral ngayong gabi through this recording. Gabayan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng karunungan, ng kaalaman upang matalastas po naming maigi ito pong lesson na aming pag-aaralan. Isentro mo po, Panginoon, ang aming kaisipan sa pag-aaral at pakikinig, panunood ng recording na ito upang lahat ng dapat matutunan ay matutunan po namin at maibahagi po ito sa mga members ng bawat OHB, Lord. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Of course, our scriptural verse for tonight can be found in Matthew 28:19 to 20. Ito pong text na ito, this is the familiar text na ginagamit po when it comes to soul winning, no? Kasi dito natin makikita yung napakalinaw na utos ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Not only the 12, but all those who decided to follow Him and make Him their Lord or made Him their Lord and Savior. Ito po yung maliwanag na utos ng Panginoon na binigay sa lahat ng mga sumunod sa Kanya at nagpasyang tanggapin Siya at gawin Siyang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Sabi po dito sa verse 19, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Verse 20,
teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Nakita po ninyo, dun pa lang po sa unang phrase, therefore go, maiintindihan na po natin kung ano ang purpose kung bakit tinawag tayo ng Diyos. Gaya po ng aking naituro sa inyo sa mga previous lessons, we were not called simply to enjoy heaven. We were called with another purpose, and that is to be used by God in reaching lost souls for Him. Amen po. Marami pong Kristiyano, mga kapatid, alam nila na ang pag-evangelize, ang pagso-soul winning, ang isa sa pinaka-importanting responsibilidad na dapat gawin na po ng isang mananampalataya. Yung iba gusto, marami po ang gustong gawin ito, pero ang isang kinakaharap po nilang problema, mga kapatid, hindi nila alam kung paano simulan at kung paano gawin. Kanya nga po kung minsan may pangyayari na yung pagnanasang ikaw ay makapag-evangelize at makapag-akay ng kaluluwa para kay Kristo ay nauuwi sa debate. Kasi nga, hindi ho maintindihan ng iba o naiintindihan ng iba kung papaano ito gawin at kung papaano ito simulan. Sa lesson pong ito, section 6, pag-aaralan po natin kung papaano ibahagi ang mabuting balita. Or the good news of salvation using one verse. Ang tawag po dito, one verse evangelism. Bakit one verse? Kasi po, isang verse lang ang tatalakayin natin sa kanila. At ang method of sharing the gospel through one verse evangelism is based on Romans chapter 6 verse 23. Familiar na familiar po kayong lahat sa verse na ito, mga kapatid. So kahit hindi natin basahin, no, you can quote it because this is one of the familiar verses that we know pamula nung tayo'y maging mananampalataya. Ganun pa man, i-quote po natin Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Now, sa pagpapatuloy po natin, meron po akong isi-send, no, na picture, screenshot, na ito pong screenshot na ito ay gagamitin natin sa ating pong pag-aaral. Habang pinapanood po ninyo itong recording na ito, you can refer to this screenshot. Kasi habang nagdi-discuss tayo, ang dinidiscuss natin kung ano ang nakadrawing sa screenshot na ito. I-forward ko po ito sa ating GC upang magamit po ninyo. Na po, maraming pagkakataon po, we feel that to be effective in evangelism, we have to create complex illustration. Ito po yung mga complicated illustrations. Kung minsan, imbes naman nagiging maliwanag ang ating paliwanag, nagiging malabo, magulo, nakakalito. Kaya kung minsan, imbes na maibigay natin ng maliwanag ang salita ng Diyos, ang gospel, ang good news, ito po'y nagiging malabo sa mga taong sinesharean po natin ng gospel. Kung minsan, nagiging offending po tayo. No? Lumilitaw na tayo ay parang mga purist, holier than thou personality. No po? Kung minsan, gagamit tayo ng napakaraming verse. At ang nangyayari, nawawala tayo sa konteksto. Kung minsan yung mga kino-quote nating verse outside the context of our lesson. Na po? So, yan po ang isang safeguard ng one verse evangelism. Alright? Ilalagay ka lamang
at hindi ka ilalayo dun sa main topic mo. Dun ka lang. No? Ang ebanghelyo po ay mas makapangyarihan nating maibabahagi sa ibang tao kapag ka ito'y ginawa natin ng buong kaliwanagan, no po, at simplicity. And of course, with love. No po? At pag naramdaman po ng ating binabahagi na ng salita ng Diyos na yung malasakit, yung pag-ibig, mararamdaman po nila yan. Definitely mararamdaman po nila yan. No po, mas magiging katanggap-tanggap po ito sa kanila. Ang one-verse evangelism po ay isang simple, interactive way to share Christ's love conversationally and visually. Parang nagkukwentuhan lang po kayo. Hindi mo kailangang tumayo na parang nangangaral. No po, nagkukwentuhan lang kayo. And then visually, kasi nga po, meron akong ifo-forward na screenshot sa ating mga group chat. Yun ang gagamitin ninyo. No po, na visual. No? Para mas magiging maliwanag sa kanila ang pagtuturo natin sa kanila ng one-verse evangelism. Basically, this one-verse evangelism is through asking question and sharing truth in a simple way. No po, napakadaling maintindihan kasi nga po, isang verse lang, isang talata lang. At pwede po nating gawin ito, tapusin ito in just 10 or 15 minutes. Pero sigurado po ako, magkakaroon po ito ng impact sa buhay ng taong binabahaginan po natin nito. Alright? Ito po ang isang maikling paraan na pagtuturo kung paano po gagawin ang one-verse evangelism. Let's say, God has given you a name. Tao na pwedeng sharean mo ng gospel, no? This person could be your neighbor, could be a family member, could be an office mate, a classmate, anyone, no po, na mayroong relasyon sa iyo. Of course, no po, ang unang-unang pwedeng i-soul win po natin kay Kristo, yung mga close sa atin. Bago po natin abutin yung mga hindi natin kakilala. Now, it's another story if in one place you have the opportunity to share the gospel, pwede na po natin gamitin ito. Halimbawa, kagaya po nung isang kaibigan ko, nasa airport kami, meron siyang nakausap, immediately he shared the gospel. No po, pwede yun. But of course, by intention, ang unang-unang bibigyan natin ng pagkakataon, ng effort to share the gospel of salvation is those people who are close to us. Yung mga kamag-anak natin. Ano po? So, paano po ito gagawin? Of course, in a piece of paper, no po, sa isang papel, pwede nating isulat yung pinaka-reference ng one-verse evangelism. What is that? The Romans 6:23. Sulat natin yan, kompleto po. Mas maganda sana kung yung version na gagamitin natin, yung simple, kagaya po ng NIV. Alam niyo po, itong verse na ito, nandyan lahat na po, yung kailangan natin na ibigay o sabihin o ibahagi sa isang tao. No? Napaka-simple po ng pwedeng gawin nating paraan para ipaliwanag natin kung ano ang nangyari sa relasyon ng tao sa Diyos. Alright, halimbawa po, naisulat na po ninyo sa papel yung Romans 6:23. Ano po, naisulat na natin. Doon po sa screenshot na ipapadala ko sa inyo, makikita ninyo yung salitang wages ay nakasirkel. So, meaning to say, habang sinishare mo po ang gospel of salvation to this person, sulat mo yung verse, and then bilugin mo yung salitang wages. And then you can ask him. Sabihin mo sa kanya,
ano ang naiintindihan mo sa salitang ito? Of course, in Tagalog, ang translation po niyan, bayad, no? Or kabayaran. Something that you deserve, no po? Doon sa kung ano ang ginawa mo, no po? Now, you will use an illustration. Halimbawa, sasabihin mo sa taong ito, una nga, tatanungin mo siya, no po, what comes to your mind when you think of this word, wages? Second question, halimbawa, ikaw ay may boss, nakikipagtrabaho ka, at yung boss mo, hindi niya binigay yung karampatang bayad na dapat mong tanggapin. Ask him, what would you feel? Na po? Of course, the answer would be justice. Ang sasabihin sa'yo ng taong ito, siyempre, hustisya. Kailangan ibigay niya. Na po? Kasi pinag-irapan ko yan. Na po? So, sa iyong pagbabahagi, no, you go deeper, no po, alam naman po natin na tayo po, bilang tao, we get what we deserve. We earn wages. Kung papaano tayo namuhay, kung papaano natin ginamit ang buhay na ito, we earned wages from God. Na po. And then, after asking Him about this word, you go to the second word. You encircle now the word sin. Na po. Tanungin mo ngayon, itong taong ito, na po, kung ano ang pumapasok sa isip niya pag narinig niya yung salitang sin, kasalanan. Na po, baka nga yung tao na yan ang ibigay niyang sagot doon sa kung ano ang naiintindihan niya tungkol sa sin ay yung mga acts of sin. No po, hindi naman po mali yun. But you can go deeper in explaining to her what is sin. No po, pwede pong sabihin natin sa kanya, sin is not just about the acts that we knew. Sin is more of an attitude than action. Bakit sinabi natin yun? No po? Kasi ang kasalanan, ito po ay isang kapahayagan ng ating damdamin bilang paglabag sa kalooban ng Diyos, sa kabanalan ng Diyos, sa kagustuhan ng Diyos. At ang kasalanan ito, no po, ay nagmumula sa ating reaction, sa ating mga pag-uugali. No? At itong bagay na ito, ang ginagawa sa atin, inilalayo tayo sa Diyos. No po? When we decide to be defiant or rebellious sa kalooban ng Diyos, you are separating yourself from God. No po? And then, you can ask Him, naramdaman mo na ba na minsan sa buhay mo, parang ang layo ng Diyos? If He say yes, then you can explain to Him that is the result of sin. Na po, ang ginagawa ng kasalanan sa atin, bibigyan tayo ng damdamin parang napakalayo ng Diyos sa atin. Na po. Now, after saying this, you can draw a photo of two clips, dalawang bangin. Na po. Dalawang bangin na ganyan. Na po. The other side, yan yung death, and then the other side is the eternal life. Alam ko po, naiintindihan na ninyo kung ano ibig sabihin. Because I believe many of you have seen this drawing na po. Death, eternal life. Dalawang cliff yan, bangin na po. Okay? So, you draw
two opposing cliffs with a gap in between. May pagitan sa gitna, ano po. And then, dun sa salitang death, you circle it. Circle this word and ask what thoughts come to mind ng taong ito. Apo, tanungin mo siya. Pag naririnig mo, nababasa mo ang salitang kamatayan, anong pumapasok sa isip mo? And then, explain to him that in the Bible, madalas ginagamit ang salitang death referring to separation. No? Separation from God or separation from life. Because God is the author of life, a spiritual death simply means separation from Him. So one explanation that you can tell him or say to him about death is spiritual death. No? So death. And then in between may gap. Diyan mo ilagay yung but. No? Circle this word. Meaning to say, na po, napakahalaga ng salitang ito. No? Because it gives a sharp contrast of things coming. Alright? We have seen the bad side, which is death. Now, after the birth, no, we will see the good side or the good news. Dito, death. Dito naman, gift. That is the eternal life. Now, draw a circle dun sa word na gift. Diba? Yung Romans 6:23, no? Inisa-isa po natin yung bawat salita na highlighted sa ating pong pagdidiscuss. So, yung gift. If wages are what a person earns, then what is a gift? No? Kung ang bayad ay yung mga bagay na ginawa natin, bunga ng ating mga gawa, ano naman itong regalo? Alright? Remind this person that though gift is a free, listen to me, remind this person that though gift is a free, there is one person na po who purchased it. No? Tayo na tumatanggap ng gift, walang bayad ito sa atin. Pero yung nagbibigay sa atin ng gift, my friends, meron po siyang ginawa para bayaran ito. No? And then after that, you encircle the word God. Okay? Now, this explains that the gift you are talking about is free, is from God Himself. No? It is so special that no one else can give it. Now, ask this person again, anong mararamdaman mo when someone gives you a special gift that no other person can give it to you? Anong mararamdaman mo? No? Just let him explain his feelings. Alright? And then, sabihin mo sa kanya, paliwanag mo sa kanya, alam mo kapatid, ang Diyos, siya lamang ang nakapagbigay sa atin ng napakahalaga, napaka-costly na regalo na kahit sino hindi pwedeng pantayan. And then, continue explaining to him by encircling the word eternal life. No? And then, ask him. Again, sabi ko nga po sa inyo, ang one-verse evangelism is through questioning or asking a question and visualizing or using visuals. Ano? So, how would you define these words? Eternal life. Bumalik po kayo dun sa drawing. Dun sa other side of the cliff is death, and on the other side is eternal life. Ask, what is the opposite of separation from God? Yung separation from God is sin, and the opposite is
eternal life. Na po? And then, Christ Jesus. Christ Jesus. Write this word, Christ Jesus. You write the name of Jesus dun sa bridge, dun sa gap between the two cliffs. At tulungan mo ang taong ito na tignan niya, i-consider niya that just as every gift has a unique giver, only Jesus can give the gift of eternal life. Make him realize na yung ibang tao kayang magbigay ng regalo, pero itong ganitong klaseng regalo, tanging ang Panginoon lang ang makakapagbigay nito, ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sinasabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short. Hindi tayo nakaabot sa standard ng kabanalan ng Diyos. At tanging si Jesus lamang ang makakagawa, makakatulong sa atin na abutin yung level na yon, sapagkat siya lamang yung Diyos tagapagligtas na hindi nagkasala. Amen? So, tulungan mo siya. Tulungan mo siyang maintindihan niya that it is only Jesus who can give this kind of gift. Amen? And then, explain to him the word trust. Write this word. Over the bridge, you just drew. Yung bridge. Ito yung dalawang cliff bangin. And then, dun sa bridge, sulat po ninyo yung salitang trust. And then, encircle that also. And then, explain that a true friend is a friend you can trust. And tell him that Jesus is offering to be a true friend. Marami pong tao ngayon, naghahanap sila ng totoong kaibigan kasi maraming fake na kaibigan ngayon. So when you introduce to this person that Jesus is the one they need or they are looking for a true friend, if they are looking for a true friend, Jesus is the one they are looking for. Si Jesus ang totoong kaibigan na kanilang inahanap. Amen? All we need to do is to admit that we are responsible for our sin. Ang pagtitiwala sa kaibigang ito, pag-amin na ikaw ay nagkamali. Okay? Na ikaw ay nakagawa ng pagsalangsang. No? At wala kang magagawa kung hiwalay ang iyong buhay sa Diyos. Alright? And then explain to him that ang pagtitiwala sa Diyos, ang ibig sabihin nito, paniniwala sa kanyang kakayahang magpatawad. No? At sa kanyang pag-ibig na hindi nagtatangi, no, to his love that never rejects or show favoritism. No po? At kaya niyang hugasan ang ating mga kasalanan, no? Kaya niyang baguhin ang ating buhay, kaya niyang baguhin ang ating kapalaran. Okay? Now, at this point, if this person is listening attentively to you, you can ask him, do you want to start a relationship, a friendship with Jesus? If he say yes, and then invite him to pray a short prayer, no? Asking Jesus to forgive him and make him new. Alright? So, pag siya po ay umayon, na po, na gusto niyang mag-establish ng relasyon sa Panginoon, dalhin mo siya sa isang panalangin. Amen? Praise God. So, sabihin mo sa kanya, pagkatapos mo siyang i-guide sa tinatawag nilang sinner's prayer, you advise him to continue his relationship with Jesus, no? Para lalo pa niyang maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Basahin niya ang Bible at magsimula siya sa Gospel of John. Sapagkat sa Gospel of John,
Diyan, makikita niya yung pag-ibig ng Diyos sa kanya. Amen? At yun pong sample sinner's prayer. Isa-send ko rin po yung screenshot niyan sa inyo sa ating group chat. Alright? Now, at the end of every session, meron pong commitment. Ang sabi doon, I will do my best to share the gospel at every opportunity. Now, OHB core leaders, kung meron pong dapat mag-model ng aral na ito, tayo. Model to your Bible study members na kayo, nagsusolwin kayo. So that it would not be hard or difficult for you to encourage them to win soul. Kasi nakita nila ito sa inyo. Now, my friends, this is not, what do you call this? A take it or leave it principle. No po. This is obligatory. This is mandatory. Sabi ko nga po kanina sa inyo at the start, yung scriptural verse natin, pinapaliwanag na sa atin. Ano ang responsibilidad natin? Ikaw na nagpasyang sumunod kay Kristo, meron kang responsibilidad. What is that? Go and make disciples. And the first step to make disciples is to share the gospel of salvation using this system. One verse evangelism. So I'm expecting every one of you as matured believers in the Lord, workers of God, you will sign this commitment and put a date that starting on that date, you will do your best to pray to the Lord to give you one soul para i-win po ninyo para sa Kanya. Pag ito po'y ginawa ninyo, the next step to apply this session, this lesson, is to teach this lesson to your Bible study members and encourage them, inspire them to sign this commitment also. Amen po. Excuse me. Amen po. Naniniwala po ako, kapatid, sa tulong ng banal na Espiritu Santo at sa ating willingness to obey, magagawa po natin ito. Wala pong imposible sa mga taong nagnanais na sundin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat, sabi nga po dun sa ating scriptural text, balikan ko lang po sandali, no po? Ang sabi po dito, surely I am with you to the very end of the age. Meaning to say, as you do it, you will not be alone. The Lord will be with you. Sasamahan ka ng Panginoon. Na po, gawin mo lang, sumunod ka lang, sasamahan ka ng Panginoon. God bless you all po. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa pag-aaral namin ngayong gabi. It was simple and as much as possible, Lord, we made it very clear and we pray, Lord, na ito pong pag-aaral na ito ay naging maliwanag, magaan at naiintindihan po ng bawat isa. Tulungan niyo po kami. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, ito po ang aming panalangin. Amen and amen. God bless you po. See you again no po on the next recording sa ating susunod na session. Pinuputol-putol ko lang po para hindi po siya mahirap i-upload. God bless po.